Na-detain sa kamera si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo matapos pong i-cite in contempt dahil sa pagtanggi po na sumagot sa tanong ng mga mambabatas. Muli po niyang itinanggi na may dating PNP chief na tumulong sa kanyang makatakas. Yan pa sa pagbabalita po ni Marian Enriquez. I move to cite Alice Guo in contempt. Are there any objections? Hearing none, the motion is approved. Dahil daw sa kakaiwas na sagutin ang kanilang mga tanong, ipinakontempt ng House Quad Committee si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo, kabilang na kung sino ang umano'y dating PNP chief at opisyal ng immigration na tumulong sa kanilang makalabas ng bansa. Your Honor, wala pong local government, wala rin pong PNP. Aniya, foreigner ang tumulong para makatakas siya. Ano kapangyarihan nila dito para itakas ka? Napaka-imposible naman yan na walang local official na kasabwat ng pagtakas mo. Wala naman po talagang ako nakausap para sa pag-alis po namin, kaya hindi rin po ako pwede mag-fabricate din po. Kinuwestiyon din ang pagka-Pilipino ni Alice Guo. Ako po ay isang Filipino po. Pero iniibig niyo po ang Pilipinas? Hindi po. Sorry po, ang intindi ko po iniipit. Iniibig ko po. Love ko po ang Philippines po. Pero tumanggi na siyang sagutin kung ginamit niya ang Chinese passport ni Guo Waping. I have 8 pending cases on the court. I invoke my right against self-incrimination. Ganyan din ang sagot ni Alice Guo sa ipinakitang pahayagan ng Philippine-Chinese community na kinocongratulate siya bilang unang Chinese mayor ng Bamban. For that question po, I think I cannot answer. I invoke my right against self-incrimination since may pending case po sa akin about the citizenship. Dahil puno na sa detention facility ng Kamara, posibleng sa iisang kwarto sila ikulong ni Cassandra Ong, ang incorporator ng Whirlwind Corporation kung sakali. Hindi naman napigilan ni dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog na maging emosyonal sa pagdinig ng House Quad Committee. Naungkat kasi uli ang dinanas daw niyang hirap matapos mapasama sa 2017 Unverified Drug Watch List ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pumunta si Mabilog sa Japan at noong August 2017 nakatanggap daw siya ng tawag mula sa isang PNP Regional Director at inimbitahan siya sa Camp Crame. Nakausap din niya si nooy PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na nagsabing tutulungan siyang makauwi sa Pilipinas dahil naniniwala siyang inosente ang alkalde. Pero makalipas ang ilang minuto, may isa pa raw general na tumawag kay Mabilog para balaan siya. His voice was grim. Mayor, do not return. Your life is in danger. The accusations against you are all fabricated. But if you go to Crame, you'll be forced to point fingers to an opposition senator and a former presidential candidate as drug lords. 7 taong nag-self-exile si Mabilog at nakahingi ng political asylum sa Amerika noong 2019. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Senator De La Rosa na pinapunta niya nga si Mabilog sa Crame at sinigurong walang mangyayaring masama sa kanya. Pero hindi raw kapanipaniwala na papupuntahin niya ang dating alkalde sa Crame para lang patayin. Tingin naman ni Mabilog, politika ang dahilan kaya isinama siya sa drug watch list. Do you believe that it was the former president that actually put you in that initiated list that you're talking about? Yes, Your Honor. I believe that, Your Honor. Natanong din si Mabilog kung sino ang opposition senators at dating presidential candidate na gustong palabasin drug lords. Is it Senator Maroas, former Senator Maroas? Yes, sir. Oh, is it former Senator Drilon, which is your cousin? Yes, sir. Wala pang pahayag tungkol dyan sina dating Senator Franklin Drilon at Mar Rojas. Iimbitahan naman sa pagdinig sa susunod na linggo ang panganay na anak ni Digong na si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte. Matapos din itong mag-request na matanong ang resource persons. Para sa 1PH, Marian Enriquez, News 5.